Nakakalungkot po guys. Nandito po ang ating kaibigan. Grabe, nag-usap po kami kanina tungkol po dito sa mundo natin, sa kalamidad. Kung may puruhan pa bang maging normal tulad ng dati. Ngayon, nakakalungkot po ang sinabi ng ating kaibigan dahil po sa nakita po nila na grabe na ang pagkasira. Hindi lang kalupaan natin, dagat at saka kabundukan, sirang-sira na daw. Wala nang magandang maidudulot pa dito sa tao guys. Wala na. Ito po ang nakakalungkot na impormasyon ng ating kaibigan. Kaya mag-ingat na lang po tayo sa susunod na taon. Dahil ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Kaibigan, salamat po sa impormasyon. Wala na po talaga. Mas lalo pang titindi guys ang masasagupa ng tao sa susunod na taon. Kaya mag-ingat po tayo ngayon. Hindi pa natin alam ang dabiguan kasi may nagpaabot sa taga-ibang bansa tungkol sa mangyayari dito sa Philippines ngayong Disyembre daw ay magkakaroon po daw ng 8 magnitude at 9. Nakakatakot po kaibigan. Sabi ng ating kaibigan, hindi po ako pwedeng magsupalpal dyan itiit dahil po maganda po ang kanilang pakay na may ipaabot at makapaghanda ang mga tao na hindi magkampante. Guys, sabi ng ating kaibigan guys, kitang kita na nila ang yung panahon natin, sobrang sirang-sira na, lalo na sa kalawakan. Yung araw guys, wala na. Kaya pala sobrang init na po, sobrang init na ang nangyayari dito sa atin dahil sa hindi na maganda ang kalikasan natin na magbuga, hindi na maganda, hindi na presko, kaya yung makabundukan natin ubos na, di ba kaibigan? Kaya pala mainit ang panahon natin kasi yung paakyat na buga nanggagaling dito sa lupa pataas, puro init na, kaya yung maibabalik sa atin ngayon puro init. Kaya maraming kalamidad dahil po sa pagkasira ng kalikasan at sa kailaliman po ng kalupaan at karagatan. Sabi ng ating kaibigan ngayon, itiit, grabe, paghanda na lang yun mo. Sabi ng ating kaibigan, yes, ipinapahanda nga kami ng ating kaibigan sa sunod na taon. Pero wag lang tayo magkapanti ngayon sa Disyembre dahil po ay mayroon talagang masagupa daw natin na lindol. Pero sana ay hindi po ito the big one dahil kapag nag big one ito, posible maraming tao na naman po ang mawalan po ng pamilya. Kakalungkot naman to kaibigan. Guys, tandaan po ninyo mayroon pa kayong masagupa daw na kalamidad ngayong taon na to. Malapit na tayo sa Disyembre guys, malapit na tayong tumuntong. Sana hindi ito maganap. Maghingi tayo ng tawad ngayon guys sa taas na sana ay mapatawad tayo at manalangin at sana po sa makapanood sa atin ngayon wala nang pag-asa na bumubuti pa o maging normal ang ating mundo sa kalamidad, ito na lang po ang advice ng kaibigan po sa lahat po ng mga nakasagupa ng malakas na hangin, malakas na baha o lindol. Ito po ang sabi ng ating kaibigan, ito lang po ang aming maipayo sa inyo. Marami pang lugar daw ang dapat na likasan, na safety. Hindi lang po tayo magmamatigas ng ulo doon sa malapit sa dagat, malapit sa mga ilog, malapit sa city. Ay, yung city, yung sa sentro, mahirap daw talaga guys. Kapag nagyanig, posibleng marami maapektuhan talaga kayo sa lakas dahil yung mga building ay guguho yan sa tuwing maganap ang dabiguan. Kumpirmado na guys ng ating kaibigan na hindi na magiging normal ang ating mundo
at mas palala ng palala guys. Tandaan natin guys, ang sunog ngayon ay magpapatuloy pa rin dahil sa panahon natin na sobrang init. Salamat sa mga babala, kaibigan. O sige guys, alis sa kaibigan guys ha. Sa lahat ng makapanood sa amin, wala na pag-asa na makaranas no ng magandang panahon. Wala na. Kung mayroon man yung tulad po ng mga area dito sa bundok kana, pero kanang duol sa mga kuan, wala guys, bagamping tangtanan. Kumpirmado ng kaibigan na wala na talaga siyang nakitang maganda na maibalita ngayon dahil sa pagkasira ng ating kalikasan at sa ilalim po ng kalupaan at karagatan, at lalo na doon sa kalawakan. Ito po ang nakita ng ating mga, kaya pala napakaraming mga na buong kalamidad dito sa atin, dito sa mundo, dahil sa kagagawan din po ng tao.